Sama-sama tayong magiging Saksi! Pahirapan ang pagkapula ng mga bumbero sa wing van na nagliyab sa Catbalogan, Samar. Patungong Cebu ang van, dala-dala ang ilang cosmetic products. Habang inaapula ang apoy, may narinig pang pagsabog. Batay sa investigasyon, umusok muna ang likurang bahagi ng van bago ito tuluyang nagliyab. Posibleng problema sa makina at kargang flammable items ang sanhi ng sunog. Tinatayang 100,000 piso ang halaga ng pinsala. Dapat umalis ang mga barko ng China sa Ayungin Shoal. Gitya ng Department of Foreign Affairs kasunod ng panibagong insidente ng pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. Saksi si Chino Gaston. David and Goliath na naman sa gitna ng dagat. Yan ang naranasan ng resupply ship na unay sa May 4 ng ma-water cannon ng China Coast Guard sa gitna ng rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal pasado alas 8:30 ng umaga kanina. Ayon sa AFP, sadya umanong hinabol at tinarget ng water cannon ang unay sa May 4 na ilang beses nagtangkang umiwas. Pero maya-maya pa, hindi lang isa kundi 2 barko na ng China ang nambobomba ng tubig. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, nagdulot ng minor collision ang anilay dangerous blocking maneuvers ng barko ng CCG. 4 na tauhan ng unay sa May 4 ang sugatan sa insidente. Nasira rin ang mga bintana ng pilot house. Butas din ang dingding na kahoy. Kaya napilitan ng unay sa May 4 na bumalik sa Palawan. Bago yan, ang BRP Sindangan naman na isa sa 2 escort ships ng Philippine Coast Guard ang dinigitan ng CCG pasado alas 6:30 ng umaga. Sa isa pang anggulo, dinig ang pagkayod ng barko ng China sa barko ng PCG. Sa sobrang lapit, kita rin ang ilang Chinese crew na kumukuha ng video. Sa gitna ng panggigipit ng China, nagmamasid sa layong 10 nautical miles ang BRP Ramon Alcaraz at BRP Gregorio del Pilar. Sa huli, nakalusot ang unay sa May 1 at matagumpay na nakapaghatid ng supply at tauhan sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin. I would consider China a clear and present challenge to the Philippine Navy in the West Philippine Sea. The situation is not normal. It's not anymore normal. But we are up to the challenge. Ang insidente, kinundena ng Ambassador ng Amerika at United Kingdom. Naghayag din ng pagkabahala ang mga ambassador ng Germany, Japan, Australia at European Union. Pero ayon sa China Coast Guard, ang barko ng Pilipinas ang sadyang bumangga sa isa sa kanilang mga barko. Ang Pilipinas daw ang responsable sa insidente. Mapanlin lang din umano ang mga salita nito at nang uudyok ng gulo sa rehiyon. Git pa ng CCG, nilabag ng Pilipinas ang pangako nito ng magpadala ng mga barko para iligal na maghatid ng transport supplies. Hindi po tayo ang nagpapataas ng tensyon dito. Sila ang nagpapataas ng tensyon. We do not respond to aggression and bullying from the Chinese Coast Guard. Kumbaga, we just take whatever they're doing. Babala ng security analyst na si Professor Renato de Castro, posibleng tanda ito ng mas agresibong polisiya ng China na dapat tugunan ng Pilipinas at mga kaalyado nating bansa. The purpose is really to inflict harm. Before it's just to intimidate us, the purpose now is to inflict harm. So what would be next? Dahil sa insidente, ipinatawag ng DFA ang Chinese Deputy Chief of Mission ngayong hapon para ipaabot ang protesta ng Pilipinas. Git ng Pilipinas, dapat umalis na ang mga barko ng China sa Ayungin Shoal na bahagi ng ating exclusive economic zone at continental shelf. Mula nang maupo si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto, umabot na sa 142 ang mga protestang inihain ng Pilipinas laban sa China. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Kasunod ang pag-alma ng Pilipinas sa panibagong pangharas sa ROR mission sa Ayungin Shoal, naghayag din ng protesta ang Chinese Embassy. Ayon sa Chinese Embassy, illegal na trespassing po ang ginawa ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Anila profesional at alinsunod sa batas ang ginawa ng China Coast Guard. Dahil umano sa kanyang pagsita, isang rider ang pinagtulungang bugbugin ng mga kapwa rider sa Zamboanga City. Ang nahulikam na insidente sa pagsaksi ni Efren Mamak ng GMA Regional TV, 1 Mindanao.
Sa kuha ng CCTV, makikita ang 4 na motoristang huminto sa isang kanto sa Barangay Giwan, Zamboanga City. Maya-maya, bumaba ang lalaking sakay ng asul na motorsiklo. Tinanggal niya ang kanyang helmet at sinapak sa ulo ang motoristang kulay pula ang motor. Natumba ang sinaktang rider. Tumulong na rin sa pambubugbog sa biktima ang iba pang motorista na kasama ng unang nambugbog. Huminto lang ang pananakit ng may dumaang ibang motorista. Bago tuluyang umalis, humirit pa ng suntok ang kasamahan ng unang nambugbog. Ang biktima, kinilalang si Alvin Apolinario, rider sa opisina ng Barangay Giwan. Sa interview ng GMA Regional TV1 Mindanao, sinabi ni Apolinario na sinita umano niya ang 3 motorista na humarang sa daan. Ito raw ang naging dahilan kaya siya kinuyog. Yan discuss kami, cosa daw di mo yung problema, hablale, preguntale. Hablin mo man yung problema, baka ustedes tiene problema. Naamo yan, may kabal kwento, supla del tayo. Agad inireport ng biktima sa pulisya ang nangyari. Ayon sa Barangay Council, ang 2 sa mga sospek, mga residente sa Barangay Tugbungan. Na CCTV, yan man identified ka bilang mga kwan as a identity. Then I coordinate with the barangay chairman of Tugbungan. Ya po nila konosi si Ken ka mga persona. Ayon sa barangay, nag-areglo na ang biktima at 2 sospek. Hindi na nagbigay ng pahayag ang mga sospek sa harap ng kamera pero nangako sila na sasagutin ang pagpapagamot sa biktima. Para sa GMA Integrated News, ako si Efren Mamak ng GMA Regional TV1 Mindanao, ang inyong saksi. Pinaaresto ng Komite ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy matapos ang ilang ulit na hindi pagsipot sa pagdinig tungkol sa umano'y pang-abuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Kahit wala si Kibuloy, itinuloy ang pagdinig kung saan nadagdagan pa ang mga paratang laban sa pastor. Saksi si Mab Gonzales. I cite in contempt Apollo Carayon Kibuloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. Dahil hindi raw uubra ang mga pagdadahilan ni Pastor Apollo Kibuloy, ipinaaresto siya ng Senate Committee on Women and Children. Kahit may sablina na, ay hindi pa rin sinipot ng pastor sa ika-4 na pagkakataon ang pagdinig ng Senado sa mga umano'y pang-aabuso niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Sabi sa sulat ng abogado ni Kibuloy sa komite, labag sa karapatan ni Kibuloy kung pipilitin siyang humarap sa komite na nagdeklara na sa kanyang guilty, napapahiya at nahaharas ng umano si Kibuloy sa umano'y public trial ng Senado at media. Pero giit ng chairman ng komite, If we allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon. Hindi po uubra ang ganitong mga excuse. noted naman ang nag-iisang pagtutol sa contempt order mula kay Senador Robin Padilla, pero kailangan ang majority vote sa loob ng 7 araw para mabaligtad ang utos. Sa pagtutuloy ng pagdinig, nagkwento ang isang OFW sa Singapore na dating miyembro ng KOJC na umabot umano sa puntong hindi makabayad sa bahay sa Pilipinas dahil sa perang binibigay sa KOJC. Ini-encourage po kami na if you're really faithful and you wanted more blessings, you can actually make your tithes instead of 10%, you can make it 90%. On top of tithes and offering, marami pa po doong nakahiliran giving, from birthday ni Pastor, from international meeting ng mga leaders. Minsan, ginagamit pa raw ng KOJC ang mga miyembro para makapag-remit ng pera sa Pilipinas. Kung sakali, KOJC may be held liable for money laundering. Pagtestigo naman ng dating opisyal ng charitable organization na sinimulan ni Kibuloy para sa mga bata, nakakalikom sila noon ng perang katumbas ng mahigit 165,000 pesos gabi-gabi pero walang napupunta sa mga bata. Kino-question na rin daw siya ng Canada Revenue Agency dahil sa laki ng pinapadala nilang pera sa Pilipinas. So 2019 nag-resign na ako kasi mayroong 1 million plus na pinadala kami sa Pilipinas na walang explanation. Iyon talaga ang sistema nila. Collect money from North America, ikarga nila sa jet para dalhin sa Pilipinas na walang fees, walang bawas. Niloloko mo yung mga tao na nangolekta ka para sa bata. Yung pala pang gasolina lang pala sa jet. Marami rin umanong miyembro ng KOJC na illegal na pumasok sa Canada at ipinapakasal sa ibang miyembro roon. Nagpakasal po ako sa isang worker na mawawala na po ng visa para lang po magkaroon ng
ng permanent residency dito sa Canada. So mangyari po, dahilan po ako'y talagang naturuan ding sumunod po ako. Pakasal. Mayroon pong kulang-kulang 100 na kasalan po dito sa Kingdom ni Pastor Kibuloy na puro peke. Sa labas naman ng Senado, nanawagan ang mga taga-suporta ni Kibuloy ng hustisya para sa kanilang lider. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Kaugnay sa pagpapakontempt ng komite sa Senado kay Pastor Apollo Kibuloy, naglabas ang pahayag ang kanyang abogadong si Attorney Ferdinand Topacio. Ayon kay Topacio, persecution o pang-uusig ang ginagawa umano ng kasalukuyang gobyerno kay Kibuloy. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.